Hello po, magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan ko, kahit nasaan man kayong sulok ng mundo. Ito po ang bago kong channel, Tagalog version. Ang pangalan po ay Mimi's Secret Garden. Pinangalanan ko po itong Mimi's Secret Garden. Ang Mimi po ay nickname ko po yan nung bata pa ako. So sana po ay magustuhan po yung aking bagong vlog or yung aking bagong YouTube channel. At ito po yun, yan sa background. Welcome po sa Mimi's Secret Garden. At ito po ang kauna-unahang vlog na ginawa ko. Gusto ko lang po ipapakita sa inyo ang aking naumpisahang project. Ang masasabi kong secret garden kasi nandito yun po sa medyo sa bandang likod na po ng aming bahay. So kung hindi mo talaga siya puntahan at titingnan, hindi nyo makikita or walang makakita niyan. So pinangalanan ko pa itong Mimi's Secret Garden. At welcome na welcome po kayo. Sana po magustuhan po ninyo ang aking vlog at mag-subscribe po kung interesado po kayong matuto na mag-garden. At ito pong garden na ito ay may mga malaking puno at pinaputol ko po ito. So sa nakikita nyo yung may maliit na bahay, yan ang po ang dating tree house bago pa namin nabili ang property na ito. Ayan guys, sa nakikita ninyo, tinatanggal na po namin yung mga dingding at sahig at lahat ng mga party ng maliit na bahay na ito or tree house. Ayan guys, malapit na tayong matapos. Konting-konti na lang ang natira, so ipagpatuloy po natin. Ayan na po, so nakita nyo, tapos na po tayo sa pagtatanggal ng mga party ng maliit na bahay na ito. At ikakarga na po natin lahat dito sa natin kargahan natin. At itatapon natin doon sa pinakamalaking tapunan sa bayan. Ayan guys, sa nakita niyo, natanggal na po ang malalaking pinutol na kahoy. At ang yung mga natitira ay pagsisigaan po natin yan. At habang nag-aantay po tayo na makapagsiga, kasi dito sa Sweden kailangan kong magsiga kaya sigurado na hindi siya kumalat sa buong forest. So kailangan namin na magsiga ng mga naiwang dahon o maliliit na kahoy, dapat maulan. So kapag umulan ay magsisiga po kami dito sa ating garden. So while na mag-aantay kami, yung asawa ko tatanggal niya yung mga mataas na party ng lupa. So maganda kung flat siya para madali siyang putulan ng damo later pag humaba na yun. Kasi meron kaming machine na pangputol na da-drive mo lang siya. Pagpuputulan ko rin po ang gilid ng ating secret garden para matanggal po ang mga damo at madaling gawing planudo or flat kasi nakikita mo kung saan bandang party ng lupa ang tanggalin na medyo mataas para lahat po ay magiging plain. So let's go guys.
Sana guys, mamayang gabi ay uulan. So bukas pwede na tayong magsiga ng mga naiwang maliliit na kahoy mula sa pinagpuputulan. So tingnan natin. Ayan guys, kagabi umulan ng malakas at basang-basa po ang mga paligid. So it's time na po na para sigaan natin ang mga naiwang kahoy na mula sa pinutol natin. So let's go. There you go then. Du är en pyroman älskling. Akta bara dina kablar där på fire. Oh my god, jag var nära. Herregud. It's almost in my head. Förlåt. Helt galet. Jag tänker inte på det. Jag trodde att det skulle gå mer så. Det var för jag var på väg. Förlåt. OMG. It was an accident. Oh my God. At yan po, muntik na akong nabagsakan ng pinutol na kahoy ng asawa ko. Hindi man niya po sinasadya. Para po kami may mga sariling world po nagtrabaho. Joke lang. Pero sa kabilang dako po sana po ay nagustuhan po niyo ang aking vlog. At mag-iwan po kayo ng comments at mag-subscribe para mapanood niyo po ang aking susunod na mga vlog. Nakikita po ninyo yung kulay puti na yan na parang nirolyo. Yan po ang mga halamang itinanim or mga damo. Binibigay po yan sa mga hayop at piniprepare po yan pagdating po ng winter. Dito po sa bansang Sweden ay napakalamig pag winter. Marami pong snow at nag-ice yung mga daan. So yung mga hayop, di pwede sila sa labas kasi of course mamamatay sila sa lamig. So yan ang ginagawa nila dito. Nagtatanim sila ng mga damo. At inaani din nila gamit ang mga machine. So lahat dito na
ginagamit sa pagtatanim ay mga machine po. Hindi po sa tulad sa atin mayroon pa pong mano-mano. At saka yung mga damo sa atin hindi na naman tinatanim eh. Kinukuha lang yun sa mga saan-saan lang. Dito ay kailangan mo magtanim para marami kang maaani. So, diyan po yung isa, yun malaki kan. Marami po yun dyan, dito sa harap ng bahay namin. Kakaani lang po nila at binalot po nila ng parang plastic. Yung machine din po ang nagbalot niyan. So, napaka ayos po ang pagkabalot. So, hindi siya pagkakabalot. Pasensya na po kayo sa aking Tagalog. Hindi po ako fluent sa Tagalog. Pero darating ang araw or panahon na magiging fluent po ako sa Tagalog kung kasama ko pa kayo palagi. So, salamat po at hanggang sa muli. Salamat sa panonood.